Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang napaka-interesting na topic at ito po ay tungkol sa bagong direksyon ng Pi Network. Hindi lang basta-basta coin na ginagamit para sa trading. Ayon po sa pinakabagong balita, ang Pi coin ay gustong maging isang global currency na sinusuportahan ng mga real-world assets gaya po ng gold, mga ari-arian at saka iba't ibang pera ng iba't ibang bansa. Pero totoo ba talaga ito? Possible ba na ang Pi Network ang magbago ng takbo ng digital currency sa buong mundo? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, simulan po natin sa kung ano po ang layunin ng Pi Network sa bagong direksyon nito. Ang Pi Network ay isa po sa mga pinakamabilis na lumalagong blockchain projects sa ngayon at meron po silang higit 60 million users. Ang vision po nila ay hindi lang makipagsabayan sa ibang coins tulad po ni Bitcoin o Ethereum na heavily based sa speculation o hula-hula sa presyo. Ang gusto po ng Pi Network ay maging isang stable, trusted at saka globally usable na currency. Parang digital na bersyon ng dollar o euro, pero decentralized at sinusuportahan ng totoong assets sa mundo. Hindi na lang ito coin na tinitrade pataas o baba ang presyo. Ang Pi coin ay gustong gamitin sa tunay na transaction, pangbayad, pangbili, pang-ipon, just like real money. Ayan, ngayon ay ano nga ba ang pagkakaiba ng Pi coin sa ibang mga cryptocurrencies? Ang traditional na crypto gaya po ng Bitcoin ay umaasa po sa market capitalization. Ibig sabihin ay ang halaga po ng coin ay base sa kung gaano karami ang bili at saka bentahan sa market. Kung mataas po ang demand, mataas ang presyo. Pero kung bumagsak po ang interest, bagsak din ang presyo. Sa kabilang banda, ang Pi coin ay hindi umaasa sa ganitong sistema. Instead ay ginagawa nilang asset-backed currency. Ibig sabihin ay may likod o support ang Pi coin sa pamamagitan ng una ay fiat currencies mula sa iba't ibang bansa tulad po ng dollar, euro, yen at saka iba pa. Pangalawa ay precious metals gaya po ng gold at saka silver. Pangatlo ay cryptocurrencies tulad po ni Bitcoin at Ethereum. At ang pang-apat ay pati mga real-world assets gaya po ng lupa, gusali o commodities. Ang tawag po sa modelong ito ay hybrid financial model. Pinaghalo po ang digital world at saka real-world value para gawing mas stable at saka useful ang currency. Ngayon ay ano naman po ang ibig sabihin ng Global Consensus Value or GCV? Ayan, ngayon ay para hindi maligaw ang mga Pi users sa presyo ng coin ay ipinakilala ng Pi community ang Global Consensus Value or GCV. Ang proposed GCV ay 1 point is equal to $314.159. Yan, oo, medyo may pagkasimbolik po ang numerong yan kasi galing po ang Pi sa 3.14159. Pero ang mahalagang punto po rito ay hindi ito fixed price sa exchange. Hindi ito trading price. Ang GCV ay ginagamit para maging basihan ng presyo ng produkto o serbisyo sa loob ng Pi ecosystem. Halimbawa kung nagbebenta po tayo ng damit online sa Pi Network at ang damit natin ay nagkakalaga ng 1,500 pesos, pwede po natin itong i-convert gamit ang GCV para malaman kung ilang Pi ang katumbas nito. Yan, transparent at saka fair dahil pare-pareho po tayong may basihan sa presyo. Ngayon ay ano naman po ang ibig sabihin ng peak liquidity at bakit po ito mahalaga? Isa po sa pinaka-importanting layunin ng Pi Network ay ang tinatawag na peak liquidity. In simple terms, ito ang estado kung saan ang Pi coin ay pwedeng ipalit o i-exchange sa kahit anong asset, pera, ginto, ibang crypto, produkto nang hindi bumabagsak o nasisira ang value nito. Kung magawa ito ng Pi coin, magiging sobrang convenient at saka secure ito bilang paraan ng bayad. Hindi mo na kailangang dumaan sa exchange para i-convert sa fiat bago ka bumili. Diretso na. Isipin mo, bibili ka po ng kape gamit ang Pi coin, hindi na kailangang mag-worry
kung volatile ang market. At dahil dito ay mas maraming negosyante ang maiengganyo na tumanggap ng PiCoin bilang bayad. Mas madali ang adoption, mas lalawak ang ecosystem at mas magiging totoo ang vision nilang global utility coin. Ngayon ay ano namang klaseng ekonomiya ang gustong itayo ng Pi Network? Malinaw na hindi lang ito isang simpleng crypto project. Ang gusto po ng Pi Network ay isang bagong modelo ng digital economy. Isang decentralized system na hindi nakadepende sa hype o market manipulation, kundi sa tunay na gamit, solid na support mula sa assets at community governance. Isipin mo isang currency na hindi kayang kontrolin ng iilang tao, hindi sobrang volatile at ginagamit talaga ng ordinaryong tao sa pang-araw-araw na buhay. Kung maging matagumpay po ito, magkakaroon po tayo ng bagong standard dito sa mundo ng crypto. Isang coin na may tunay na halaga, hindi lang dahil sa trading, kundi dahil sa tiwala, gamit at support system nito. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni PiCoin. Para sa atin, lalong-lalo na yung mga active dito sa mundo ng crypto, malaki po ang potensyal ng Pi Network. Yan, ang unang narito po ang ilang mga posibleng epekto nito. Una ay ang stability po sa ating investment. Kung totoo po ang asset backing ng PiCoin, hindi tayo basta-basta matatalo sa pagtaas o baba ng market price. Pangalawa ay ang real life use case. Hindi na lang hold and hope. Magagamit natin ang PiCoin sa pagbili ng produkto, serbisyo o pag-invest sa real world assets. Pangatlo, opportunity po para sa mga early movers. Kaya kung ikaw po ay pioneers sa Pi Network at may naipong kang coins mula pa noong testnet at saka early mining phase nito, baka ito na ang panahon para makita mo ang value ng efforts mo. At ang panghuli ay ang financial inclusion. Marami pong Pinoy ang wala pa ring access sa traditional banking. Pero kung may Pi wallet ka, may access ka na agad sa digital finance ecosystem. Yan, bilang panghuli ay ang masasabi ko naman po rito ay ambisyoso at napakatapang ng vision ng Pi Network. Hindi ito pangkaraniwang crypto project na puro hype lang. Ang gusto nila ay magtayo ng digital economy na may real world impact. Pero syempre, kailangan pa rin natin ng kaunting pag-iingat. Hanggat hindi pa fully open ang mainnet at wala pang full decentralization, may mga challenges pa rin silang kailangang lampasan. Ang maganda lang, may direksyon ang Pi Network. Hindi lang ito let's see where this goes. Yan, may plano po, may roadmap at may growing community na nag-uusap, nagtutulungan at nagbebenta gamit ang PiCoin. So para sa akin ay worth it na i-consider ang Pi Network bilang long-term project. Hindi man agad-agad ang kita, pero kung magtagumpay ito, hindi lang ito magpapabago sa crypto, pati sa buhay nating mga Pilipino. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.